the presence Hello. of Because you Hello, magandang umaga po. Ay, nakaumpisa na pala ako, no? Magandang umaga kay Rengs Lang at shout out kay Ma'am Jeanette Ramos ng El Monte, California. Happy birthday po, belated. Ngayon, birthday mo dun, February 3 pa lang ngayon sa Amerika. Happy birthday po sa inyo. Maraming salamat po sa isang pagiging biggest fan ng inyong lingkod dito sa larangan ng live streaming. Maraming salamat po sa walang humpay na pakikinig sa ating mga makatotohanang vlog. Kaya po ang pangalan ng ating vlog channel ay Katotohanan. Kasi po, lahat po ng mga opinion natin na ibibigay, mga explanation, ay nakabase po sa katotohanan. So, yan po ang aking sineselebrate. At kahit paman, tinanggal ako ng kumilik sa pagkasenador dahil kuno nuisance candidate ako, ay hindi po nababawasan ang laman ng katotohanan sa aking puso, dibdib, at aking isip. Yan po ang ating ina-assure sa inyong lahat. Sa ulit, magandang gabi dyan o happy birthday kay Ma'am Jeanette Ramos of El Monte, California. Siya po ay nanay ni Margox Lee. Salamat po, Margox Lee. Sana mga lahing Pilipino ay patutuloy na makakakuha ng kagandahan para mailagay sa mas mataas na antas ang ating buhay, ang ating pag-iisip. Lalo na pag-iisip kasi dyan po nagbabase sa pag-iisip kung anong desisyon ng bawat isa sa atin pag tayo ay bubuto sa May 12, 2025 elections. Kaya ang sa aking mission naman dito ay as far as I can master, mas marami na makikinig sa akin, aking mabigyan ng edukasyon. Mapadidiis man kayo, mapabibiim man kayo, anumang kulay, ay kung nakikinig kayo sa akin, naniniwala ako na mabubuksan ang isip ninyo sa kalsada tungo sa katotohanan. At ang tanging katotohanan lamang ang magpapalaya. Sabi pa nga sa Biblia, truth sets you free. So yan po ang ating pag-usapan. At siyempre, nakasandal din ako sa tinuturo ng Psalm 23 verse 1. Paborito kong salita yan na nanggaling sa aking kapatid na namatay na si Priscilla Arlene Kausing na malapit ng kanyang kaarawan sa July 26. Malapit na ba yun? Malalayo pa. So anyway, ang akin naman masasabi sa ngayon is welcome po. Please like, subscribe. Tulungan niyo po ako maparami ang aking kasapi o member dito sa aking channel para mas marami po ang ating ma-educate. Kasi ako po ay normal, neutral na vlogger. Wala pa akong kinikilingan, hindi po ako DDS, hindi po ako BBM. At siyempre, sa ngayon, kumikiling ako sa gitna, sa mga makapink, no? Kasi yun naman ang nakikita ko na makatotohanan, dangan lamang ay hindi sila tumatayo ngayon, pero andito ako para ipaimbuig, ipaglaban ang mga nasa adhikain ng mga kulay pink. Gano'n lang kasimple. Yan ay isa katotohanan na marami tayong kalaban. At bago ako magkikwento tungkol dito sa kapatid ni Judge Benaventura na siyang judge sa kaso ni Leila de Lima, ay nais ko lang bigyan diin na ito ay isang kaso rin na fake news, na naging biktima si de Lima ng fake news, pero hindi po yan sapat na dahilan para magkaroon ng batas na parusahan mo yung fake news. Kasi ang naniniwala po ako na kung anuman ang usapin o labanan sa Facebook, sa Twitter, o sa anumang mga larangan na mayroong nagsasabi na fake news at mayroong iba nagsasabi na hindi fake news, obligasyon po ng nakakaalam na fake news na
ipaglaban kung ano ang katotohanan. Kahit hindi man po kayo ang personal na tinatamaan, kaya obligasyon mo po na ipaglaban kung anong totoo. Huwag nating iasa sa pamahalaan na paparusahan ng pamahalaan ang mga nag-fake news. Kagaya ng example kanina ni Mr. Ted Filon na tinatanong niya yung isang eksperto sa grupo ng Center for Media Responsibility, CFMR, Media Responsibility, na hindi isang-ayon sa batas na sisikilin pa ang ating kalayaan sa pagpapahayag. Ang problema nga natin sa katotohanan sa ngayon, mayroong batas na libelo na nagsisilbi na isang prior restraint. Bawal po ang prior restraint. So nagbibigay din yan ng isang tinatawag na chilling effect. Bawal po ang chilling effect sa kalayaan ng papahayag. Bakit po bawal? Ito po ang katwiran. Sinasabi po, tandaan nyo yung 3/4 rule. 3/4 rule. Earth is composed of 3/4 water and 1/4 land. The body of any person consists of 3/4 water and 1/4 solid. So, with that 3/4 rule, we are now running into the basics of press freedom. So, ibig sabihin, laman ng buhay ng kahit sinumang tao ang press freedom, freedom of expression, and freedom of speech. At siyempre, magdedwell yan sa the right to peaceably assemble and the right to petition the government to redress your grievance. Yan ang lahat ng kalayaan na hindi pwede gawan ng batas. Kaya po, bago ako tumutok dito sa disbarment ng kapatid ng judge na yumari kay Dilema, ay sasabihin ko lamang, unconstitutional po ang ginagawa ng ginagawa nitong TRICOM ng committee ni Dilema, committee ni Dan Fernandez at committee ni Ace Barbers. Masasabi ko lamang po sa inyo ay talagang you are by violating the Constitution that says that no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press. Kung sinabi niya bawal gumawa ng batas na makaapekto sa kalayaan ng pagpapahayag, kalayaan ng pagsasalita, at kalayaan ng paglilimbag, ay ibig sabihin, hindi po kayo pwedeng gumawa ng investigation in aid of legislation. Bakit po hindi? Bawal nga gumawa ng legislating. Bawal mag-legislate ng batas. So, you are not authorized to call a hearing, calling all vloggers for the purpose of legislating. Bawal nga kayo gumawa eh. Ang pakay nyo para gumawa ng batas. Bawal nga gumawa ng batas. Ano pa kayo may sabihin nyo, fake news ito na mga ubobs kayo. Ubobs si Dan Fernandez. Ubobs si Ace Barbers. Ganon po kasimple. Magtanong kayo sa sarili ninyo. Bakit po sa Amerika, sa United Kingdom, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand at iba pang bansa ay walang kriminal, walang nabibilanggo dahil sa libel, dahil sa fake news? Wala. Kasi po, kahit si Trump, minandatuhan, sinabihan niya si Mark Zuckerberg, tanggalin mo na yung fact-checkers mo na sinasabi mo mga mali-mali na nakapost sa Facebook. Hayaan mo yung mga taong nakakabasa o nakakarinig na sila mismo magko-correct. Hindi ikaw, wala kang karapatan para magsabi kung anong fake, anong hindi fake. Yan. Diyan mo makikita kung gaano kahalaga ang freedom of expression. The freedom of expression includes necessarily the right to express what is true, the right to express your opinion on what is true, and the right to express your feelings inside. At saka, it also includes the right to tell the whole world about your opinions, even if your opinions are based on lies. Bakit absolute po sa Konstitusyon ng Pilipinas
Absolute, walang exception. Ang freedom of expression ay hindi mo pwede gawan ng batas. So anong ibig sabihin yan? Let us now go deeper. Hindi po ba ibig sabihin labag sa batas ang libel na criminal law sa Pilipinas? At labag din sa batas ang cyber libel na ginawa nila ni Tito Soto noong sila'y naging senador? Republic Act 10175 kasama si Lacson dyan. Kaya do not vote for Lacson and Soto because they are the enemies of press freedom. They are the enemies of freedom of expression. Ganun lamang po. Kasi kung ako tanongin nyo, kasama po sa freedom of expression ang magsiwalat din ng fake news. Sino ngayon na magsisiwata? Alam ba, may tanong si Ted Bailon, paano naman yung isang negosyante, pribadong tao, may nagsisiwalat na laban sa kanya? Simple lang sagot yan, Ted. Ang sagot yan, simple lang, di, magsalita ka rin, ilabas mo yung ebidensya na hindi totoo yun. Ganun lang kasimple. O, tapos, kagaya ni isampol ko rin kay General Eliseo Rio, inakusahan siya sa interviews ni Senator Trillanes na si General Rio ay isang DDS general na sa ngayon, ang tingin ng iba, kapag bimbro ka ng DDS, ikaw ay outspoken. Ikaw ay walang kwenta. So, nagpaliwanag si General Rio at pinakita niyang ebidensya na nag-resign pa nga siya sa Department of Information Communications Technology sa panahon ni Duterte. Yung pag-resign niya ay isang mataas na uri na aksyon. Biro mo, tinanggalan mo sarili mo ng benepisyo. Ang laki ng sweldo dyan, tapos umalis ka. Nang ibig sabihin naman yan po ang matunay na katibayan, matibay na katibayan rather, na ang totoo ay hindi DDS boy si General Eliseo Rio. At ang totoo dyan, sinungaling si Trillanes sa pagsasabi na si General Rio ay DDS boy. Isa pa, pinakamalaking example, siguro sa sunod ko na, mag-discuss ako mamaya ng expanded discussion on fake news and against freedom of expression and press freedom para maintindihan nyo. Pero sa ngayon, tututok muna tayo dito sa kapatid ni Judge Buenaventura na yumari kay Leila de Lima. Okay. Nais ko muna sabihin na ang judge na yumari kay Leila de Lima ay pinarusahan ng Supreme Court. Pero ang parusa, hindi ako conforme na dyan lang, dapat mas mataas. Dapat nga disbarred ito eh. Ganun lang po kasimple. So ito po yung ipapakita ko na balita ng Rappler. Pahiram ng balita niyo, Mr. Rappler. O yan, Supreme Court punishes judge over delay in the Lima case. Ngayon, ito sinasabi ng Supreme Court na nireprimand nila at minultahan nila yung judge na yun dahil sa delay. Sabi ng Supreme Court, si Muntinlupa Branch 256 judge na si Romeo Buenaventura ay guilty sa simple misconduct. So constituting a violation of the new Code of Judicial Conduct and was ordered to pay 18,000 fine. Ang liit naman. Dapat nga suspension ito eh. Aside from this, Buenaventura was also found guilty of simple neglect of duty. So dalawang kaso para sa kanya. In the performance of or non-performance of official function, he was also fined 18,000. So 36,000 na ang fine niya. Sabi ng Supreme Court, Respondent Romeo S. Buenaventura is sternly warned that a repetition of the same offense or the commission of a similar act shall be dealt with more severely. Yan ang sinasabi. So, sabi ng balita, Buenaventura was among the judges who handled criminal cases number 17-1667, one of Dilima's 3 drugs cases filed against her during former President Rodrigo Duterte's time. The 3 cases were eventually dismissed by various Muntinlupa RTC branches in 2021, 2023, and 2024. De Lima was freed even before the last dismissal after her bail was granted in November 2023. Before that, there was a delay in her release due to her bail. Buenaventura denied the former senator's bail petition.
including the appeal, Binaventura later inhibited in the case after De Lima's co-accused filed a motion to inhibit him. So, dito muna, paliwanag ko. Ang statement dito sa balita na sinasabi ng Supreme Court na dinilay ni Judge Romeo Binaventura ang kalayaan ni Leila De Lima ay yung kanyang pag-deny sa petition for bail ni De Lima. Bakit? Kasi nakalatag naman na wala talagang sa ebidensya pinakita ng prosecution, klaro naman na walang kaso laban kay walang ebidensya laban kay De Lima. So, ibig sabihin, may obligasyon na si Judge Binaventura na i-grant niya ang petition. So, ngayon, ang problema sa kanya ay talagang dininay niya kahit na ang katotohanan ay walang ebidensya po laban kay De Lima. At napatutunayan ito na walang ebidensya nang pumalit na si Judge Guito. At sa katauhan ni Judge Guito sa kanyang desisyon, tahasan niya sinabi ang kabaliktaran ng sinasabi ni Binaventura. So ano kaya ang dapat na parusa kay Judge? So magpapile po ako ng motion for reconsideration dito dahil public crime naman ito na dapat mas marahas ang iparusa kay Binaventura. Kasi hindi po ang kalayaan na po ni Leila De Lima ang nakataya doon. Kumbaga kinulong niya na walang dahilan sa pamamagitan ng pag-deny ng petition for bail. So yan po ang isasampa ko sa ngayong umaga, ngayong araw, maggagawa ako ng kaso laban sa kanya. Tapos, ang isa pa, yung kapatid niya, naging abogado pa pala si Emmanuel Binaventura, na naging kapatid, ang kapatid niya, si Attorney Emmanuel Binaventura, ay abogado pa ni Ronnie Dayan, na nagtumistigo laban kay De Lima. At tapos, pumayag si Judge Romeo Binaventura na maging judge sa kasong yan. Grabe. Napakabastos talaga. Balahura ka talaga, Judge Romeo Binaventura. Mag-resign ka na sa pwesto mo. Nakakahiya ka. You must be replaced. You have no place in the judiciary. Isa ka namang hindi ka lang bastos. Sigurado ako nagtumatanggap ka ng pera. At dati po siyang judge sa Lucena Regional Trial Court bago siya nilagay sa Branch 256. Nung na-create ang Branch 256, ito ay sa Muntinlupa ay bakante pa at inaplayan niya at sadya siyang nilagay ni Duterte doon. Galing sa Lucena, lumipat siya doon sa Branch 256. RTC judge pa rin, pareho lang sweldo, pareho ang lahat na benepisyo. At bakit gusto lumipat? Of course, may secret instruction yan galing kay Duterte na i-convict mo si De Lima. Ganun lamang po. So, anyway, nang umalis hindi pala si Elmer Guito, si Abraham Alcantara pala ng judge. Nung umalis si Binaventura na rapol, napunta sa branch ni Judge Abraham Alcantara. Pero ayun pala nag-inhibit, umalis din siya sa kaso. Kasi dating isang kaso ni De Lima ay hawak niya. So ayaw niya magiging bias siya. So ang kaso ay na-rapol ulit at napunta kay Branch 206 Judge si Hiner Guito. So dahil sa pag-delay o antala ng bail petition ni De Lima ay at dahil sa huling-huli na siya umalis sa kaso, si Binaventura, pinaparusahan siya ngayon. Sapat ba yan? Kung ako tanongin nyo, hindi sapat. So ano ngayon ang mangyari? Dapat, noon pa, alam niya na si kapatid niya na si Attorney Emmanuel Binaventura ay abogado ng testigo laban kay De Lima. Dapat, umalis na siya. Hindi mo pwede sabihin na hindi mo alam yun. So according to the Supreme Court, Emmanuel Binaventura's ties to Dayan make the presiding judge vulnerable to Canon 4, Section 4 of the new Code of Judicial Conduct. Judges shall not participate in the determination of a case in which any member of their family represents a litigant or is associated in any manner with the case. The High Court said, adding that it was also unconvinced that the judge had no inkling of his brother's relationship with Dayan. Sinabi ng Supreme Court, hindi sila kumbinsido sa paliwanag ni judge na wala siyang alam sa ginawa ng kanyang kapatid na bilang abogado ni Ronnie Dayan. So the Supreme Court said it is also convinced that the judge should be liable for undue delay in rendering a decision or order.
It explained that the revised guidelines for continuous trial of criminal cases, petition for bail involving drugs cases shall be resolved in 20 days without the need for oral argument or memoranda. Yun inutos. So dahil dito, alam mo ba kung bago napunta rito, anong nangyari dito? Ang nangyari po dito ay nag-file muna ng tinatawag na motion for inhibition si Ronnie Dayan at sa kung ibang mga kaso. At anong ginawa ng dahilan? Bakit gusto lang umalis sa kaso si Judge? Ang naging dahilan po nila simple. Dahil nabasa nila sa Facebook post ni Bertene Causing, ako yun, na in-expose ko na ang kapatid pala ni Judge na si Emmanuel Binaventura ay abogado pala ni Ronnie Dayan na testigo naman laban kay kay Leila de Lima. O, basahin ko itong balita na sinampa ng abogado ni Ronnie Dayan na bagong abogado. Sabi niya, Dayan said he found out about the Binaventuras through a Facebook post of a certain Bertene Causing on June 8. In his motion, Dayan said he had testified before Muntinlupa RTC Branch 204 and stated that he was coerced by Umali, assisted by lawyer Emmanuel Binaventura, into executing a sworn affidavit dated November 24, 2016. So the affidavit, according to Ronnie Dayan, was eventually used as his testimony on a hearing before the House Committee on Justice, implicating his co-accused Leila de Lima in illegal drug trade inside the New Bilibid prison. So Dayan, who has recanted his testimony against de Lima, accused the judge of committing gross negligence, if not gross misconduct, by not declaring his relationship to Umali's former lawyer. So dahil dyan sa motion na yan, ay napilitan si Judge Binaventura na umalis sa kaso. At dahil umalis na siya sa kaso, anong nangyari? Napilitan siya at kinasuhan siya ngayon ng ibang mga abogado. Ayun pala ikaw palang klase na judge na pumapayag ang kapatid mo maging abogado ng isang testigo sa iyong kaso na hinahawakan mo. O, ganun po nangyari. So kinasuhan siya ng mga abogado na makabayan. At kasama nga dito si Attorney Lavinia. So, kinasuhan siya ngayon sa Supreme Court. Nag-decision Supreme Court, yun ang decision. Kaya lang nakulangan ako. Kaya ang mangyari ay magsasampa rin ako ng sarili kong kaso laban sa Binaventura Brothers na dapat ma-disbar sila sa Rule of Attorneys ng Pilipinas. O ito, basahin ko lang konti ito. Ito naman ang desisyon ni Judge Binaventura kung bakit siya pumayag na umalis sa kaso. Sabi niya, itong explanation judge. In his order, Judge Binaventura explained that in Caballero versus Cannon, the Supreme Court laid down the following elements in disqualifying a judge in this case. There must be adequate evidence to prove the claim. It must be shown that the judge had an interest, personal or not, in the case. The bias and prejudice must have stemmed from an extrajudicial source and result in an opinion on the merits on some basis other than what the judge learned from his participation in the case. However, none of those elements is present in this case. Sinabi pa niya, kaya dapat daw hindi siya nag-inhibit. Pero sabi niya, the presiding judge said, the fact that lawyer Emmanuel is his brother is not sufficient to prove that he acted with malice, bad faith, and partiality in conducting the proceedings. In this case, more so in denying the accused petitions and motions for bail. Nako naman, ikaw naman, Judge Binaventura. Yung decision mo lang na dininay mo, petition for bail ni de Lima, ay napakalaking ebidensya laban sa'yo. Bakit? Klarong-klaro na dapat granted ang petition for bail tapos dininay mo. Napakaklaro na kulang ng ebidensya ng mga prosecution laban kay de Lima, pero ginawa mo, dininay mo, binasura mo ang hingi ni de Lima na magpiyansa muna. So sabi ni Judge Binaventura said it was beyond his personal knowledge as the accused claim that his brother was hindi daw niya alam
na abogado, ang kapatid niya ng abogado ni Ronnie Dayan na testigo laban kay De Lima. Kabulok na judge talaga. Marami pa yung judge na bulok sa Pilipinas, hindi lang ikaw. The judge had it that the information about his brother supposedly working for the late former Umali was also beyond his personal knowledge. Hindi niya alam na nagtatrabaho kapatid niya si Emmanuel doon kay Judge kay Congressman Umali ng Mindoro. Actually sa Mindoro ang kapatid ni Judge, board member. Ito si Emmanuel, tumakbo rin ito. Gusto nila mag-establish din ng political dynasty sa Mindoro. Ayaw na ta, Judge. Ginagawa mong ginagawa mong bubo mga Pilipino eh. So at this juncture, the judge maintains that as dispenser of justice, dispenser of injustice ka, he has conducted himself with cold impartiality and impartial judge. And no one had swayed his judge. No one has swayed. Bakit klarong-klaro na walang ebidensya laban kay De Lima? Bakit mo binasura ang hingi ni De Lima na payagan siya dapat magpiyansa? And moments later, ito, pinarusahan ka na ngayon ng Supreme Court. Kasi hindi naniwala ang Supreme Court sa paliwanag mo na ikaw ay inosente. Ang problema ko lang dito, mukhang napakababaw naman ang parusa. Dapat sa'yo tanggalin. Kung ako na disbardahin sa pinost ko sa Facebook, ang isang istorya ng corruption, ng plunder, dapat ikaw, mas matindi, mas masama pa yan. Na pinatuloy mo pagpapakulong kay De Lima na kahit klaro ng ebidensya na walang ebidensya laban sa kanya. Ikaw talaga. Dapat sa'yo, yung mga ganitong judge, dapat hindi na pinapa-judge eh. Ang problema natin, wala tayong makina o computer na magagamit para sabihin, alamin ang lahat nag-apply ay magiging corrupt ba o magiging hindi corrupt. Yan ang problema natin. Pero basihan mo yan, dapat masusi ang interview sa Judicial and Bar Council. Tingnan ang nakaraan. Kasi lahat naman yan, presume naman niya may kakayahan kasi parehong graduate sa pagka-law at pumasa sa bar exam. Kaya alam na nila lahat ang ginagawa nila. Ang tingnan na lang ay ang paano sila gumanap nung sila ay abogado at nung sila ay umuko pa ng isa pang opisina at nang sila ay naging kawani ng pamahalaan, titingnan lahat yon. Kahit na akusasyon lang, titingnan yon. Sabi naman ni Judge Benventura, for this reason, the undersigned presiding judge will exercise his discretion and will recuse himself from further hearing this case. Ayun, napilitan siya ngayon. Nakakahiya naman si ginawa mo na umatras sa kaso. Tapos may bagong motion in a statement released on Friday afternoon. Matagal na ito. Anyway, yan ang ano naman ang ginawa ang partisipasyon nitong si kapatid niya si Attorney Emmanuel. Attorney Emmanuel Benventura na kapatid niya. Ito, pakinggan niyo po. Ito yung pag-amin niya na siya ay abogado ni Ronnie Dayan. Pakinggan niyo. Dayan, when he... Can we talk about, because you said that you helped Dayan when he put his affidavit together. Can we talk about his demeanor during that process? Well, during the affidavit of Dayan was taken in the interview room with the presence of the Committee on Justice personnel who took down the testimonies. Mm-hmm. The examination... Was he speaking very... as far as I'm concerned, he was spontaneous in his responses to the answer, and all his answers were taken down by stenographic notes. And after the interview, the testimony was transcribed, and that was the basis of the affidavit. Mm-hmm. Did he volunteer any more information than what was contained in the questions? Well, the questions referred to what he knows about the case and certain findings during the congressional hearings and the affidavits. So as far as you're concerned, during the process of taking that affidavit, he was very spontaneous and he looked like he was telling the truth. That's right. Yan yan ang sinabi niya. So, inamin niya na siya abogado ni Ronnie Dayan. Siya para gumawa ng affidavit ni Ronnie Dayan. Na yung affidavit na yun ni Ronnie Dayan, ginamit pa niya nung nag-hearing sa Senado na tinitira si Leila de Lima. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo, pero ina-assure ko sa inyo, gagawa po ako ngayong araw. Ngayong araw mismo na ipadisbar ko mga ito.
Okay, may tatanong si Kabunyog, John Kabinbin. Tanong lang po, Dr. Toto, kung ibalik sa dalawang party system ang political party dito sa Pilipinas, mawawala kaya ang political dynasty at mga trapo? Sa tingin ko, nakakatulong yan. Kasi malaki na ang boses ng mga kapartido nila. Kagayan siya nangyayari sa United States of America. Sabi Republican, magkaaway sila ni Trump, sila ni Bush, pero pilitan sila na isang partido lang sila. Ganon din sa Democrats, magkaaway-away din sila. Pero isa lang ang kukunin sa Democrats, isa lang kunin sa Republican, kasi ang nangyari dyan, ang bayan mismo ng Amerika ang gumagasta sa lahat ng kampanya ng dalawang tumatakbong pagka-presidente. Kaya dapat ganon din sa Pilipinas. Bayan mismo natin ang gagasta para sa kampanya ng lahat ng kandidato. Para hindi na sila gagamit ng kanilang sari-sariling pera. Kasi kung gumamit sila ng sari-sariling pera nila, sila po ay kukurakot para mabawi ang kanilang nagasta. Kaya naalala ko yung kanta ni Yugra de la Torre, kukurakot din sila doon sa left, kukurakot din sila doon sa right. I said, money, money, money. Dapat nga, papatayin na sana siguro kayo kung pwede lang eh. Wala akong tinitreat si Rex lang at Leila de Lima, Mitch Tan, sobrang binaboy ni Duterte team ang judicial system ng Pilipinas. Nilagay niya sa kamay niya ang batas. Ganun pong impresyon natin. Kasi wala nang kumakaso sa mga pulis na pumatay ng mga tao na hinihinila ang mga droga addict o di kaya nagbibenta o tulak. Sabi ni Mike Lowry, bakit ang penalty ay napakababa? O kaya nga, magpapile talaga. Biro mo, ako nag-post lang ako sa Facebook na nagsampa ako ng kasong plunder. May ebidensya naman ako na resibo na binigay ng nagnakaw. Na kumpara sa resibo niya, 270 pesos lamang ang items na binili, 270 pesos and 50 centavos. Tapos sa kanyang resibo na binigay sa DSWD ay 515 pesos. Laki-laki 200 plus ang diferensya. So may plunder. Tapos paparusahan niyo ako. Ang totoo dyan, nabalitaan ko na si Bantag sa sobrang galit sa akin bilang spokesman ng pamilya ni Percy Mabasa Lapid ay siya ang nagbigay ng pera sa IBP at kung saan-saan pa para mapirmahan ang disbarment laban sa akin. Ganun po yun ang katotohanan. Bakit? Biro mo. Sa investigasyon ng IBP, dapat lang daw akong parusahan ng reprimand. Ano yung reprimand? Tapik sa balikat. O kung reprimand lamang, bakit inakyat sa disbarment? Katwiran nila ay dahil daw may dati na kong suspension na 1 year sa isa pang kaso. Ang sagot, tama ba yan? Ang tanong, tama ba yan? Ang sagot, mali. Bakit? May bagong batas ngayon para sa mga abogado na kung tawagin ay Code of Professional Responsibility and Accountability na may dinagdag na ng mga probeso. Ang pinaka-importanting probeso na mag-apply sa akin nakasabi sa Section 39, Manner of Applying the Penalties. Nakasaad doon na kung may suspension ka man dati, ang pinaka-maximum na parusa sa iyo ay double the suspension. Disbarment, hindi suspension. Ganun lang po. Pero kung ang nirekomenda ng IBP ay reprimand lamang ang parusa sa akin, tapos tinanggap naman ng Supreme Court niya, ganun dapat ang tamang parusa sa akin, ay so double reprimand lang dapat ang parusa sa akin. Kaya humingi lang ako ng dasal mula sa inyo. Nag-file na ako ng motion na ibalik ako sa pag-aabogado sa katwiran na sa ilalim ng bagong batas para sa mga abogado ay may nakalakay na Section 39 na entitled ako na hindi ako madidisbar. At pwedeng i-apply pabalik yan sa kaso ko. Kasi according to the principle of laws, ang mga batas ay hindi mo pwede ma-i-apply pabalik. Kasi yung batas ginawa ngayon, mag-apply lang yan sa mga pangyayari sa kasunod na araw.
at hindi dapat mag-apply sa mga nangyari bago magkaroon ng batas. Na ang ibig sabihin yan, ganito, kung dati ang pumapatay ng tao na murder ay pinaparusahan lamang ng reclusion perpetua o kulong na pagkahabang buhay, at ngayon may bagong batas, ginawa na death penalty na. Hindi mo pwede i-apply ang death penalty sa mga dating nagkasala. Okay? Ganun lang ibig sabihin yan. Pero sa prinsipyo ng batas, may exception. Lahat po ng general rule may exception. At ang exception dito, kung makapagbenepisyo, kung pabor yan sa akusado, ay pwede mong gamitin. At kung makapagbigay ng substantive right sa isang tao, pwede mong gamitin. And because it gives substantive right sa akin na hindi ako dapat i-disbar, so pwede kong gamitin. Kaya hiningi ko dasal sa inyo na sana ay mag-action na kagad Supreme Court. Pero paano na to? Mayroon na naman akong bagong batas, bagong kaso na naman. Hindi na nga ako abogado, pinapadisbar pa rin. Akalain mo nagdesisyon ang IBP sa isang kaso na i-disbar daw ako? Anong kaso yun? Ikwento ko lang sandali. Pero i-discuss ko sa ibang araw. Patungkol ito sa isang post ko sa Facebook, nag-criticize ako sa isang mayor. Nag-criticize din ako sa iba, mga kasamahan niya. Na dahil sa kritisismo ko lang, ipapadisbar dahil daw kung abogado ako, dapat bawal ako mag-criticize? To hell. Yan naman, papasok naman ngayon ang issue ng press freedom, freedom of expression, na sinasabi sa Section 4, Article 3 ng Constitution natin, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, or of the press, or the right peaceably to assemble and petition the government to redress their grievances. Hindi nyo pwede gawa ng batas yan. Kaya bawal po yung in aid of legislation na hearing ni Dan Fernandez, ni Barbers, at kung sino pa, bawal po yan. At kung ako ay pinatawag ninyo, kinabukasan magsasampa ako ng petition sa Supreme Court na ipati-RO kayo. Ang katwiran ninyo, nag-anunsyo kayo na dahil sa mga fake news, tatawag kayo. Ibig sabihin po niyan, binibigyan yung impression ang publiko na kayo ay fake news din, di ba, Barbers? Dan Fernandez, bakit fake news? Biro mo, nagsalita kayo na patawag kayo ng investigasyon dahil gusto nyo tapusin na ay itong mga fake news. So, ang ibig sabihin niyan, lahat ng inibitan nyo, kasama ang aking kasama sa partido na si Insurrecto or Attorney Ricky Tumuturgo, ay fake news din? Anong klase kayo? Ulitin ko lang, wala po kayong karapatan. May freedom ang lahat ng vlogger kahit kasinungalingan pa ang kanilang sinasabi. So anong remedyo? Kung panay kasinungalingan, edi libre naman, wala namang bayad ang Facebook. Mag-post ka, maglagay ka ng iyong ebidensya na hindi po totoo sinabi ni Attorney Kausing. Ganun lang ho kasimple yan. Mag-post kayo, mag-vlog din kayo. Sabihin niyo, mayroon kayong pinapakita ebidensya. Hindi po totoo yung sinabi ni ganito. Kagaya sa ginawa ni General Eliseo Rio na inakusahan siya ni Trillanes na isang DDS na general, nagpakita ng ebidensya si General Rio nang siya nga ay nag-resign kay Duterte. Nang ibig sabihin, sinakripisyo niya ang kanyang benepisyo na mas sweldo makukuha na nag-resign dahil hindi siya sang-ayon sa mga polisiya ni Duterte sa panahon na siya ay Secretary ng Department of Information, Communications, and Technology. So, klaro, babasa na lang tayo. Balikan ko lang si Fides Concepcion, si Tiligas, ano bang heresy na ito? Hindi ako naniwala, kakamping ka, Titigas. Ako ka lang troll ka kasi hindi mo binibigay ang buong pangalan mo. Titigasin ka ba? Fides Concepcion, pero ginagalang ko rin yung karapatan mag-fake news. Okay lang yan. At sasabihin ko ng tahasa ng sinasabi mo rito, panay fake news. Hindi ka totoong kakamping. Sa Fides Concepcion, dapat i-disbar. Dapat yan i-disbar. Engineer Toto. Dapat i-disbar ito si Judge. At saka yung kapatid niya, si Emmanuel. Jun Kabinbin, good morning. Dr. Toto Kasing, watching from San Jose, Batangas. Including Reggie, Rab, family. Okay, kay Reggie tayo. Para matpatuloy ang kagandahan sa San Jose, Batangas. Alfonso Cristobal,
dapat lang na madisbar yung si Judge Binaventura. Victoria Choice, hindi ako supporter ni Marcos, pure kakamping ako. Ay, salamat naman. Edwin Constantino, dapat pong ituloy nyo, matanggal na si Binaventura bilang judge para mawala ang mga abogadong korap tulad ng nila magkakapatid. Victoria's Choice, ang mission niyan ni Rio, sirain si Marcos pero si Sara ang pumalit. Kaya bago matapos ang term ni Duterte, ay wala, kilala ko po si Rio Victoria's Choice, pasensya ka na, I don't agree with you. Pero you have the right to declare what is inside your heart. Okay lang yan. Pero ako naman ay wala, hindi po yan totoong ano. Kasi kami nga po nagfile ng petition sa Mandamos para i-recount ang baluta para mapatunayan na hindi si Marcos at hindi si Sara ang nananalo. Okay? So siguro, I hope so. Sufficient na sa inyo yan. Los Tria, next in line is Bato de la Rosa. Carba is a beach. Boying Hilario, masyado pakuyang magaling. Sir Toto magaling. Okay lang po, Boying Hilario. Yung motion mo sa Comelec, ang daling ipanalo na makakuha ng TRO, wala naman mangyari. Ay di, Supreme Court na po ang magsasabi niyan. Boying Hilario, kasuhan mo na rin ang disbar na Sir Toto yan, kapatid ni Judge. Rinaldo B. Santos, nagkaroon ng connivance ang judge at lawyer. Unethical act, dapat mag-inhibit ang judge. Nag-inhibit nga siya, huli na. Matapos na siya makabigay ng perwisyo. So, si Danilo Magno, hawak pa ni Digong yung isi. Si Digong lang ang naglagay kung Binaventura tapos si Victoria's Choice, Mitch-Tan, parang bago na ng election planado na kasi ang lahat ng mga Duterte. Kaya, pasensya na, hindi po ako makamarcos kasi ang Marcos po, kurap talaga masyado. Hindi rin ako maka-Duterte kasi sobrang daming pinatay. Kaya si Marcos, wag mo na, nakakahiya ka naman, Victoria. Wag mo sabihin na true news ka. Fake news po yung sabihin mo na hindi kurap si BBM. Klaro na nga yung blanco na mga bicameral conference committee report na pinalabas niya na hindi blanco. Danilo Magno, hawak ni Digongyo. Okay, nabasa ko na. Boying Hilario, sa Toto, ang dami po ninyong sinasabi for file. Ulit-ulit na yan. May file na po yan. Relax lang, nagtatiming lang. Mitch-Tan, Ray Amor, Hilom, ay ito, kalaban ito. Ito ay fake news si Ray Amor. Sabi niya, sa Bisaya kasi sa salita, Hilom Amaw. Sabi niya, magtahimik na daw ako. Tapos Joven Mahilom, De La Torre, Mayong aga, Attorney Toto, sana disbar ang i-file mo sa judge na yan. O dalawa sila magkapatid, dapat disbar. Danilo Magno, di ba katoto, iba yung delay sa deny? Ang delay, kung long delay, yung tinatawag na justice delayed is justice denied. So ganun ibig sabihin po, Danilo Magno. Kaya dinay-delay mo, taktika mo, i-delay mo, pero ang gusto mo mangyari, i-deny. So Mitch-Tan, Victoria's Choice, I agree with you. May kakampi pala siya. Ganon, Danilo Magno, mali ang isi, hindi lang delay. Binasura ang application for bail ni Binaventura. Band aid and penalty, pakitang tao. Sabi ni Victoria, hindi po ako ganong mananiwala kay Rio. Pasensya ka na, naniwala po ako kay Rio. Pasensya ka na, Victoria. Enrique C. Valero, Junior, magandang araw, Attorney Toto. Mamerto Lawrence, Attorney Toto, bakit hindi na lang mo na lang kasuhan kung talagang mali? Talagang gagawa na ko ng kaso sa kanilang magkakapatid na ito. Jerica Lonstedt, Rogelio Tapado, si Teresita Supalaran, Danilo Magno uli, lumalabas na abusado ang Comelec. Kaya nilang gawin kahit anong gusto lang gawin. Rogelio Rosalen, Walden Berry, buti nga dyan ninong pinarusahan kahit ba magkapatid ba sila ng judge. Riamor, ayan, wala si Riamor na ito. Ano to, walang kwenta itong tao to. Puro fake news yung sabi niya. Hindi lang kita kasi kilala eh. Titingnan ko nga, i-research yung Riamor na to, kung sino ito. Jimmy Aryu Pagita, magandang umaga po. Abinab Balbiron Carta, disbar ang mga magpagamit sa politiko. Regine Ford, good morning. Ferdinand San Juan, good morning po, Tony Toto. Josepa Celestino Garfield, Fia Bakahen Acuña. So Cecil Esquivel, Dr. Toto, good day, alam ko po, kayo nagsimula ng lahat, nabigyan po kayo ng info ng lawyer, brother ni Judge, lawyer po ni Dayan, ang brother ni Judge, dapat po doon. Ako po nag-umpisa ng lahat nito, kaya pasalamat si Leila de Lima sa akin. Ako po nagsiwalat na magkapatid. Ang kapatid ni Judge Binaventura ay abogado ng testigo laban kay de Lima. Abit Bautista,
Good evening po, Dr. Engineer. Bami Tuwala, watching from Dipolog City. Chan Movie TV, shout out. Boss Toto from Bicol. Oh, maray na aga sa mga Bicolano. Sino pa? Si Feli Aguilion, the best po kayo for senator, matapat, matapang. Felix Misaon, Atty. Toto, yan ang tinatawag, mas matalino ang money talks. Si Mitchan, kaya wag kang pumayag sa small penalties. O, tama yan, ranks lang. Uli, ito, bago ako umalis, pwede ko lang sabihin, hinihingi ko sa inyo, pag bumuto po kayo, dalawa lang ang pamantayan. Number 1 ang pamantayan, katapatan. Tapat ba siya sa serbisyo? Tapat ba siya sa bayan? Tapat ba sa opisina? Kasi ang katapatan, diyan papasok ang constitutional na utos na sinasabi public office is a public trust. So kung magiging tapat ka, paano mo laman na magiging natapat ang isang kandidato? Malalaman mo yan, tingnan mo ang nakaraan niya, mag-search ka sa Google. Ano pa siya dati? Anong ginawa ba niya dati? Halimbawa, bagong kandidato siya, wala kang alam. So, of course, wala ka makikita ngayon na mali sa kanya kasi bago siya. Pero, pag search mo sa Google, baka maraming nagreklamo sa abogadong ito na binenta niya ang lupa ng kanyang kliyente o kinamkam niya ang pera ng kanyang kliyente. Pwede rin po ganun mangyari. At pwede kayo mag-search sa kung saan siyang opisina dati na trabaho. At kung makita nyo na wala talagang isyo, pwede mo na sabihin matapat yung taong yan. Tapat sa tungkulin. Ang kasunod na hanapin ninyo ay kakayahan. Kaya niya bang trabaho? Pag sinabi nyo, pag tinanong nyo kayang trabaho, masasagot mo lang yan sa pamamagitan ng pagtanong muna, ano ba ang gagawin? Ayan. Sa ganang senador, ang gagawin sa pagsasagawa ng batas. So, kailangan may eksperyensya sa pagsasagawa ng batas o patungkol man lang sa batas kung anong batas. May eksperyensya siya. Kung hindi eksperyensya, meron siya, pinag-aralan niya yan. Kahit hindi siya abogado, basta nag-aral siya ng mga prinsipyo ng mga batas. At kung paano gagawa at kung ano ang papel at kahalagahan ng pagsagawa ng batas. At baka naman kung naging senador siya, ay siya pa magpapatupad ng batas na ginawa niya. Hindi, bawal yun. Kaya dapat alam niya yan. So, ibig sabihin, dalawa na yan. Dalawa lang pamantayan nyo. Katapatan at kakayahan. At tahasan ko sinasabi na walang kakayahan. Yang lahat ng kandidato ni BBM sa pagkasenador, wala pong kakayahan ang lahat ng kandidato na nasa ilalim ni Duterte. Yan na masabi ko. At kung walang katapatan, ay ibig sabihin, dahil may mga record sila kinasuhan, si Bong Revilla, kinasuhan ng plunder, sinintensyahan na absuelto, pero pinapabalik sa kanya ang 124 million. Ano na yan? Yan ang yung sinyalis na hindi dapat siya asahan. Si Lito Lapid, kinasuhan ng plunder. Kinasuhan din sa fertilizer fund scam. Hanggang ngayon, yung fertilizer fund scam niya ay na una binasura ng Sandigan Bayan dahil daw lampas na sa oras pero pinabalik na Supreme Court. So ang ibig sabihin, may kaso siya sa pagnanakaw ng pera sa abono sa Pampanga. So kasunod yan, kinasuhan din siya ng plunder sa pagkukuha niya ng 1 million a day sa illegal quarry sa Pampanga. Na-absuelto lang dahil sa una, kulang daw kunong ebidensya at sabi na ang ebidensya ni Father or Among Ed Panlilio. Pero sigurado tayo kasi bakit? Nang si Among Ed Panlilio na ang gobernador, ang kinikita ng Pampanga sa quarry ng Lahar ay 1 million a day. Sa isang buwan, 30 million. No? So ngayon, kay Lito Lapid, sa panahon siya gobernador, pinakita niya, ang kita lamang ng Pampanga ay 30 million sa isang taon. Ang layo ng isang buwan kaysa isang taon. Grabe. So, yan po mga linya, mga record, kung mag-examine kayo, sino ang tapat. Si Willie Revillame ba? Tapat? Sagot, hindi po. Bakit? Naalala niyo ba yung stampede sa Pasig? Maraming namatay? Di ba si Willie Revillame yun? Ano ba ginawa niya sa mga namatay? Ang ginagawa niya po, nabibigay ng ayuda. Binubusog niya ang isipan ng tao na ang walang ibang maganda sa
mga politiko, kundi mamimigay ng ayuda. Kumbaga, parang sinusukat mo ang kagalingan ng isang politiko sa pagiging magaling sa pagbibigay ng ayuda. So, yan ang kanyang record na hindi dapat siya iboto. Sinagot mo ba yung mga namatay sa stampede sa Pasig? Ay, isa naman, si Erwin Tulfo, sentensyado ka sa 4 na libel sa pagsisira sa pangalan ni Attorney Carlos Su, na isang Customs Intelligence Officer na inakusahan mo na nag-extort sa mga trackers, sa mga importers. So ngayon, dahil nasentensyan ka, hindi mo masasabi na hindi ka sinungaling. Kasi nasentensyan ka ng Supreme Court dahil sa kasinungalingan mo sa paggagamit ng mga detalye na ginagamit mo para sabihin mo na magnanakaw si Attorney Su. At ikaw rin ay nagsinungaling sa iyong pagkatao. Pumunta ka sa Amerika, sabi mo TNT ka, inanunsyo mo sa iyong programa, punto asintado, na ikaw ay TNT sa loob ng 10 taon. Yun pala, may inamin ka sa papel na hawak ko, na ikaw mismo pumirma. Ikaw mismo nagsabi na ikaw ay citizen pala ng Amerika, na ginamit mo ang passport sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. Tapos sabihin mo, TNT ka. So in other words, kung katapatan ang tanungin, ito yung taong ito na walang katapatan. Kagaya rin kay Lito Lapid, hindi lang yung kaso, kundi yung napakaraming mansion na binili niya, wala naman siya maipakita na magandang negosyo. Yung kita niya sa artista, dapat na umalis kayo sa pagka-artista, kayo ni Bong Revilla, kayo ni Jingo Estrada, pati si J.B. Ercito, pati na ibang artista, pati si Willie Revillame, pati si Philip Salvador, nagdadagsaan kayo sa politika kasi bagsak na kayo sa takilya. Oh, di ba katotohanan? Ang lahat ng bagsak sa takilya pumapasok sa politika. Ganun naman ang katotohanan. Marami pang iba, mapahaba tayo. Hanggang dito lang muna tayo. At maraming salamat po sa lahat. At magandang umaga, Judge Binaventura, Attorney Emmanuel Binaventura, disbar all of you.